Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong video dito na courtesy ng Sa Iyong Araw. Noong nakaraang linggo ay ang paksa ng video na ito, ang topic ay sumuko na si BP Sara. Akala natin ay hindi talaga susuko yan. Pero dito sa bagong video ay matunghayan natin na inamin niya na wala na siyang magagawa. Alright, so tingnan muna natin, panoorin natin ang video ito bago natin bigyan ng reaksyon. Vice President Sara Duterte, sumuko na, tuluyan na ngang sumuko sa ICC. At inaming talo na. At gayon din, pinasusuko na pati ang kanyang pamilya. Pero lumabas ang tila psychology ng bakit planted agad ang sinabi. Ito ba'y totoong gawain ng kanyang ama sa nakaraang drug war? Suko na si Vice President Sara Duterte, pero bakit tila may inamin siya? Vice President Sara Duterte says the country must now move forward, admitting the possibility that her father, former President Rodrigo Duterte, might not be able to return home while in the custody of the International Criminal Court. Ito ang bagong video na pinalabas kung saan talagang inamin ni Sara sa interview sa labas mismo ng ICC compound. Ay mayroong mga nag-interview na media, ay sinabi niya na hindi na makakauwi, hindi na makakabalik sa Pilipinas ang kanyang tatay. So sabi niya sa kanyang mga supporters ay bumalik na sa kalmadong estado at patuloy sa pagtatrabaho. Ibig sabihin ay isuko na, mga TTS, narinig nyo, ay wag nang mag-alsa kasi babalik na rin siya sa trabaho. Kasi siya ay vice presidente at mukhang ayusan sa gobyerno ni PBBM. Walang kahinatnan ang sabi niya. Walang papatunguhan itong patutunguhan. Sabi niya walang patutunguhan itong inyong mga ginagawa ngayon na pag-aalsa at siya ay susuko na. Napakaklaro ito atin pakinggan sa balitang ito. In a briefing on Thursday, March 20, the Vice President was asked what she feels about National Security Advisor Eduardo Año, who formerly served under her father's cabinet, on his alleged role in having the former president arrested upon his return to the Philippines. The Vice President says it is now pointless to harbor any feelings about his father's arrest. Sa totoo lang, wala talaga akong nararamdaman. Hindi ako galit, hindi ako disappointed. Nothing at all. Kasi pointless naman na mag-harbor ako ng feelings about what happened. Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Ayan, klarong-klaro yun mga kababayan na sinabi niya na hindi na maibabalik. Ulitin natin ito. Duterte sa Pilipinas. Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Ayan, so hindi na nga maibabalik. Hindi dapat yan sinabi ni Sara kung hindi totoo. Pero totoo talaga na hindi na maibabalik. Sa laki-laki ba naman ng nagawang extrajudicial killing at sa napakarami naman na ebidensya, di ba? Sabi nga ng isang attorney natin na kahit sino pang attorney ang kunin nila Sara, kahit pinakamagaling sa buong mundo ay hindi talaga manalo dahil sa ang ebidensya ay overwhelming. Nandun lahat ng ebidensya, pati yung dalawang tirador, di ba? Matubato at Las Cañas. Yung si Asierto nawawala di ba? Nasaan na kaya? Baka siniminto na rin. Kaya dito, ito na yata ang umpisa ng paglambot. Lumambot na si Sara dito di ba? Palaging nagsisigaw ito. Si Bato, paastig-astig pa si Bato ngayon, wala na, malambot na rin yon. Mamon na rin, nagiging mamon ang Bato, malaking mamon na mukhang bato si De La Rosa. At balita ko yung mga siblings nitong si Sara nagtatago na rin sumibat na rin daw yung isa, di ba? Hindi natin alam kung si Paulo o si Baste, basta't nagsibatan na lahat. Pati ang si Bungo ay nako, yung kanyang last appearance ay television na lang True televised na lang hindi na siya nagpapakita sa Senado. Kaya palagay ko ay sama-sama itong tatlo, Bato, yung Baste, tsaka Bungo.
umexit na yata ng Pilipinas. Hindi sila gumawa ng tunnel eh. Dapat gumawa sila ng tunnel tulad ni Kibuloy. Kaya nga lang maiksi lang yung tunnel ni Kibuloy, madaling matuntun. Alright, balik tayo kay BP Sara. Bakit nga ba lumambot siya ngayon? At mukhang ayusan sa gobyerno. Kasi sabi niya, babalik na daw siya sa trabaho dahil siya ay vice presidente. Pangalawang pinakamataas na ranggo sa Pilipinas. Ayan, na-realize niya, vice president pala siya eh. At may sweldo siya. Hindi nag-duty, di ba? Kawawang Pilipinas. Tapos yung ginawang hearing nung kahapon lang yung ginawang hearing na pag-confirm sa aresto ni Digong kung legal ba o hindi ay walang kakwenta-kwenta. At gumastos lang ang Senado. Bawat hearing ay nasa 3 million yan eh. Ang budget diyan o sobra pa kaya? Kaya sayang ang pera. Yung hearing na yun led by Madam Chair Amy Marcos Duterte. Duterte pala ang apelyido niyan eh. Middle name lang yung Marcos. Kasi dapat si Amy sa akin lang to mga kababayan. Dapat si Amy ay hindi na kumikiling sa mga Duterte dahil nakikita naman natin na talo na, di ba? Kulong na nga ang pinakapuno. So dapat si Amy ay lumabas na kung ano talaga siya. Kung siya ay Marcos ba o Duterte. Kasi kung tingnan natin sa mga kasabihan na blood is thicker than water. Thicker. Mabigat daw ang dugo talaga kaysa tubig. Totoo naman talaga yan. Bakit siya magipaglaban doon sa hindi niya kadugo? Isa pa, mga masasama, di ba? Bakit nandun siya? Sabi ko nga, baka na budo, nabudol-budol ni sino ba yung pastor nila na Kibuloy. Baka nabasbasan ni Kibuloy ng basbas ng demonyo. Kaya na parang nagiging manika na bududal ang itsura ni Amy. Kaya sa recommendation ko sa 012, ibuto ang 012 sa alyansa. Mukhang mababawasan yata ng isa, di ba? Mukhang 11 na lang Di ba mga kababayan, kung ganyan talaga si Amy, ay tanggalin nyo na sa listahan. Ako, nawala na rin ako ng gana sa kanya. Ibubuto ko pa naman pero hindi na. Dahil sa ginawa niya kahapon. Tinutuligsaan niya ang tama Imbis na riyan na ang hustisya, ay kini-question pa rin ni Amy kung tama ba yung pag-aresto. Napaka walang hiya. Alright, balik tayo dito kay BP Sara. Mukhang naging mamon ang dating parang bato sa tigas. The Vice President then says the country should move on and determine what its next steps will be. So what we should do as a country is move on from what happened. Ayan. No? Admittance. What will we do? Ito'y admittance na to Move on. So admittance na yan tigil na. Tigil na ang mga ano-ano dyan. Mga bari-barikada, mga revolusyon, mga people power daw, kilikili power, walang power. Kaya ito ang idol niyo, lumambot na, mga DDS. Parang pandesal na pinaghalong mamon. Kaya convert na tayo, di ba? Kung saan yung malakas na hangin, ay huwag niyong salubungin ng malakas na bagyo. Kundi sundan natin to para hindi magkasalungat, di ba? Yan ang gobyerno ni PBBM. Atin na lang yan tulungan siguro para madaling makarating ang Pilipinas sa patutunguhan. Parang barko kasi ang biyahe ng Pilipinas. Kapag mayroong mga bagyo na sumasalubong dito, ay matagal ito makarating sa paruroonan. Ang mga bagyo na yan, ayan yung mga di ba? Mga ginagawa ng mga DDS na kung ano-ano, mga paratang at kung ano-anong mga revolusyon na mga people power na walang power, di ba? Okay, kaya ito, nanlambot na yung idol nyo, BP Sara. Maganda naman pala ito kung magbait-baitan. Ito, gumaganda siya ngayon. Kaysa yung palagi siyang nagsasabi na may papatayin siya. Yung mata niya, nanlisik Parang nasapian ng 7 demonyo. Kaya dito, bumait, parang nasapian ng anghel. Okay, pakinggan natin muli.
as our ways forward as a country and as a people from what happened. Magalit man tayo, walang papupuntahan yung galit natin. Tama. Office Undersecretary Claire Castro reminded her on Wednesday, March 19, that she must consider that the country also needs her as the Vice President. Vice President Duterte says she understands Palace's reminder to her. I perfectly understand that. In fact, hindi ko naman din gusto talaga na magstay dito, no? Dahil ang mga anak ko, ang pamilya ko ay nandyan sa Pilipinas. At Ayan, at least, or at last na-realize mo na may trabaho ka pala sa Malacanang, sinuswelduhan ka pa naman ng mga tao. At hindi ang nagsweldo sa iyo DTS. Lahat ng tao sa Pilipinas na may trabaho ay nagsisweldo sa mga nagsisilbi sa bayan. Kaya wag kayong mga opisyalis ng bayan, wag kayong masyadong itong feeling na naluklok kayo dyan at powerful na kayo kaysa sibilyan. Imagine at isipin na ang sibilyan ang nagsisweldo sa inyo. Ang mga sibilyan. Saan ba kayo kumuha ng pera, di ba? Hindi naman kayo hindi naman kayo nagtanim ng palay na meron kayong ani. Hindi kayo nagtatrabaho ng mabigat para kikita. Nagtatrabaho kayo ng magaan lang, pero ang sinisweldo sa inyo ay galing sa trabaho ng mamamayan. Kaya yan, dapat ay isipin yan. Iba kasi ang mentality ng Pinoy eh. Kapag magiging public official, parang tumaas ng tingin niya sa sarili niya. At parang na lang, ang mga sibilyan sa tingin, parang mababa pa sa kanya. Sa katotohanan, ay ang mga taong bayan, ang sibilyan ang nagluklok sa mga nanalo sa eleksyon, di ba? Kaya dapat very thankful itong mga taong ito. Minsan nga, talagang lumaki ang ulo eh. Katulad ni Bato, bumibilog yung ulo. At lalong sinaw, di ba? Yung shiny, ang ulo ni Bato, sinaw. Ngayon nawala na siguro ang ningning ng ulo ni Bato, no? Kasi nawawala na eh. Tuluyan ang nagtago, baka nagsuot na ng wig. Pareho na sila ni Harry Roque. Okay, balik tayo dito sa ating sa inyong idol pala na BP Sara. ang trabaho ko ay nandyan sa Pilipinas. Pero as Vice President, may duty din ako sa isang kababayan natin, isang Filipino citizen who is Tatay held mo. against his will dito sa ICC Detention Center. Teka, hindi against his will. Kasi noon pa man sabi niya, naharapin niya ang ICC, di ba? Sipain pa nga niyan eh. Sipain pa daw niya. Harapin niya at willing siya na tanggapin lahat. Harapin niya daw ang lahat ng accountability na ginawa niya. Yan ang matapang na ni Digong. Meron pa siyang sinabi na no excuses. No excuses. Ibig sabihin, wala nang dapat sasabihin pa. Pag naroon na dapat siya sa loob ng ICC, ng kulungan, ay wag nang wag nang makipaglaban. No excuses, wala nang sasabihin, di ba? Pero ngayon, meron pa silang mga excuses eh. Mga excuses na may sakit daw, matanda na daw, dami daw vitamins. Mga excuses yan. Hindi dapat ganyan. Inangkin na umamin na si Digong na okay, guilty ako. So, narito na ako, okay na, di ba? Dapat, wag na makipaglaban pa para mapanatag ang loob. Sa akin lang to sa edad ni Digong, dapat bumalik na talaga siya sa Diyos. At kahit na bitayin pa man siya, wala namang bitay ngayon. Walang death penalty ngayon eh. Sa Middle East lang meron. Kahit na pa, ang hatol sa kanya, kung life sentence, pagkakulong lang naman yan. Mabuti nga, pinapakain ka sa kulungan eh. Diba? Libre. Yung iba nga, magpakulong lang yung mga standby sa Manila na nakausap ko. Sabi nila, magpakulong na lang ako sir, kasi libre ang pagkain sa kulungan. Dito sa kalye ay nanghihingi tayo eh. Nanghihingi daw yan, nalilimos yung mga busabo sa kalye ng Maynila. Kaya nang sila, nang hold up para makulong daw sila. Libre daw ang pagkain, masarap pa doon sa kulungan. And then, pag nakalabas sila kasi mababa lang ang sentensya, ay muling gagawa ng krimen para makulong daw sila.
At libre doon sa kulungan lahat, pati tulugan libre. Kaysa matutulog sila sa daan, di ba, walang gwardiya. Mabuti na daw sa kulungan may gwardiya, sabi ng mga kriminal na yun. Kaya napakatarantado, no? Pero may point din, di ba? Safety si Digong Safe si Digong doon sa kulungan. Kaysa titira siya sa kanyang bahay na wala na silang power, ay pwede siyang bombahin diyan ng kanyang mga pinatay noon, di ba? Meron siyang inano na na mga kapatid natin na Muslim. Meron siyang pinaligpit, di ba? Kay Espinido. Makapangyarihan din na yun, na clan. Kaya delikado siya doon. Palagay ko gaganti rin yun ng mga tao na yun sa hindi natin ina-expect na panahon. Kaya mas mabuti na diyan makulong si Digong. Yan ang ng Diyos, na diyan makulong sa malayo para hindi siya mapaghigantihan ng mga taong kayang gumanti sa kanya. Okay, so ito, tapusin natin ang video. Akala mo matapos na ang lahat. Matagal ng usap-usapan na may kumikilos para gawing sunod-sunod ang pagbagsak ng pamilyang Duterte. Pero sino nga ba ang tunay na target? At bakit tila biglang bumaliktad ang isang taong kilala sa matigas na paninindigan? Hindi pa nagtatagal, lumutang ang balitang may search warrant na inihain para sa mga bahay ng pamilyang Duterte. Lahat sila, pero higit pa riyan, mismo si Vice President Sara Duterte ang nagbigay ng babala sa kanyang pamilya. Huwag lumaban, huwag pumalag, maganda, supplanted evidence. Parang hindi ka panipaniwala, pero bakit ito mismo ang sinabi ni Vice President Sara? Kung sino ang may kasalanan, dapat matakot. Hindi ba't iyon ang laging sinasabi ng ama niyang si Rodrigo Duterte? Eto yung tanong na sino kaya ang nagplano ng lahat para sa pagpakulong isa-isa sa bawat isa nitong sabihin natin na grupong ito ni Digong. Tinatawag to na the Mafia of Davao. Itong korporasyon na ito, tinatawag na Grand Enterprise ni Digong. Alam nyo na kung anong negosyo niyan, di ba? Sino nga ba ang kumikilos? Sa tingin ko, ang kumikilos ay ang Diyos at mga anghel, di ba? And then yung mga anghel lumapit sa mga tao na katulad ni Anyo, di ba? Si Anyo, dating tauhan ni Digong, pero nagsalita against kay Digong sa Senado kahapon. Ito yung ng mga anghel. Ang mga anghel ay lumalapit sa mga tao and then bulungan ng anghel kung anong gagawin. Merong guidance from the Lord. At sino nga ba ang mga taong kumikilos na ito para pabagsakin isa-isa ang mga galamay at ang ulo ng pugita na si Digong, di ba? Ang ulo si Digong Ang mga galamay, Bunggo, Bato, sino pa ba? Ruben Padilla, itong anak niya, mga anak niya pala, 3. So maraming galamay si Digong. At doon pa yung mga inchik, di ba? Pero sino nga ba sa likod ng mga ito? Sa likod ng planong pabagsakin na, patigilin na itong grupong ito? Sino nga ba? Ay, of course, alam nyo na kung sino. Ang matalino. Ang matalinong tao na tahimik lang. Hindi ko nabanggitin na. Ang matalinong tao ay katulad ng dagat na malalim. Ang dagat na malalim ay tahimik. Ngunit ang baybayin na mababaw, di ba? Yung mababaw na baybayin ay maingay ang tubig dagat na humahampas dito. Kaya yun ang kasabihan na ang taong maingay ay hindi malalim ang pag-iisip. Ang taong tahimik ay napakalalim ang plano na hindi mo kayang abutin ang kanyang plano. Kaya ito ang nangyayari. Dahil sa tahimik lang si PBBM, hindi mababasa ng kalaban ang mga galaw nito. Kaya ito ang ating aral sa araw na ito, ay huwag niyong maliitin ang taong tahimik lamang. Ako'y magpapaalam na mga kababayan, mga ka-Golden Boy, hanggang sa muli. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe, i-share and like our videos. At sa aking mga avid followers, maraming salamat. God bless us all. Paalam.